Exodo, ang Paskwa, 12 kabanata. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, mula ngayon ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo, at sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makaubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami na makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing, aalagaan nitong mabuti hanggang sa 14 na buwan, at sa kinagabihan sabay-sabay napapatay ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa kabiring iyon, dilitsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh, lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na ito. Ang araw na ito ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ni Yahweh. Ang pista ng tinapay na walang libadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw pa lamang aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng libadura, sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may libadura sa loob ng 7 araw na iyon. Ang una at ika-7 araw ay gagamitin ninyo sa pagsamba. Sa loob ng 2 araw na ito, walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang libadura ay gaganapin ninyo taon-taon, sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga hukbo. Ito'y gagawin ninyo habang panahon. Tinapay na walang libadura ang inyong kakanin simula sa gabi ng ika-14 na araw hanggang sa gabi ng ika-21 ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, huwag magkakaroon ng libadura sa inyong bahay. Ititiwalag sa pamayanan ng Israel ang sino mang kumain ng tinapay na may libadura, maging siya'y taga-ibang bayan o katutubong Israelita. Saan kayo naroroon? Huwag kayong kakain ng tinapay na may libadura tuwing ganitong panahon. Ang kakanin niyo'y tinapay na walang libadura. Ang unang Paskwa. Tinawagan ni Moises ang mga lider ng Israelita at sinabi, pumili kayo ng isang kordero para sa inyong pamilya at ito'y patayin ninyo para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng isopo, basain ito ng dugo ng kordero at ipahid sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas sa bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing yun, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid ng dugo sa mga hamba at sombrero ng pintuan ay di niya babayaang pasukin ng mamumuksa. Sundin niyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong gaganapin ito, maging sa lupaing pinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinatanong ng inyong mga kaanak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-alala sa Paskwa ni Yahweh, nang lambasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin ng mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, nanikluhod ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos umina sila, at tinupad ang inuutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises at Aaron. Namatay ang lahat ng panganay. Nang hating gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop.
Nang gabing iyon, nagising ang Faraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo ay nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Noon di pinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, "Sige, umalis na kayo sa Ehipto. Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihingiling ninyo. Dalihin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin na ninyo ako." Itinataboy na rin sila ng mga Ehipsyo. Sinabi sa kanila, "Mamamatay kaming lahat pag di pa kayo umalis dito." Kaya binalot nila ng tapis ang mga minasang harina na di na nakuhang lagyan ng libadura ni alisin sa sisidlan. Pinasan nila iyon at umalis. No inakuha na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit. Tulad ng inuutos sa kanila ni Moises, ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingi ng mga Israelita sapagkat niloob ni Yahweh na sila igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang ari-arian ng mga Ehipsyo. Ang pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang na 60,000 ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka at niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na walang panglibadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng libadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon, huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang hukbo ni Yahweh. Magdamag na iyon, iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na iyon ay tinalaga niya sa pag-aalala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang tuntunin tungkol sa Paskwa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Bawal kumain nito ang mga dayuhan. Ngunit ang alilang binili niyo ay maaaring pakanin nito kung tulina. Hindi rin maaaring kumain nito ang mga dayuhang nakikipanuluyan lamang sa inyo o kaya ang mga upahang manggagawa. Sa loob ng bahay kakanin ang korderong pampaskwa. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Ang pista ng Pasko ay pagdiriwang sa buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipanayam sa inyo na gusto makipagdiwang sa Pasko ay kailangang tuliin muna bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayon magiging para na silang katutubong Israelita. Huwag hahayaang kumain nito ang sino mang hindi tuli. Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito. Maging siya'y katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod na lahat ng mga Israelita ang inuutos ni Yahweh kina Moises at Aaron. Nang araw na iyo'y sila inilabas niya sa Ehipto na nakahanay upang makilaban. Exodo. Ang pagtatalaga sa panganay, 13 kabanata. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itatalaga ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Ang pista ng tinapay na walang libadura. Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, aalalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Mula ro'y inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may libadura. Aalis kayo ng Ehipto sa araw na ito, ng buwan ng Abib. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, Hiteo, Amoreo, Hiveo at Ebuseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Ang kakanin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang libadura at sa ika-7 araw ipagpipista ninyo sa Yahweh. Tinapay na walang libadura ang kakanin ninyo sa loob ng 7 araw. At sa panahong yun, huwag magkakaroon ng libadura o tinapay na may libadura sa inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-aalaala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ialis niya kami sa Ehipto. Ang pag-aalaalang ito'y magiging parang isang tanda sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi niyo malimutan ang mga utos ni Yahweh pagkat inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.
Gaganapin ninyo ang pag-aalalang ito sa takdang araw taon-taon. Ang mga panganay, dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupain pinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, italaga ninyo sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, kanya ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng kordero. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang liig nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit inyo ginagawa ito. Kung magkaganon, sabihin ninyong kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sasabihin ninyo na nang magmatigas ang Faraon at ayaw kayong payagang umalis sa Ehipto, pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo niyahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ang paghahandog na ito ay magsisilbing palatandaan, tulad ng tatak ng inyong kamay o sa inyong noo. Ito ay pag-aalaala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y alisin niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang haliging apoy at ulap, nang payagan na ng Faraon ang mga Israelita, hindi sa daan patungong Pilistia sila pinaraan ng Diyos, bagamat iyon ang pinakamalapit. Ayaw niya ang mga Israelita ay masuong agad sa digmaan. Baka magbago pa ng isip at tuloy magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat ng mga tambo. Sila'y handang-handa sa pakikilaban. Ang kalansay ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pag-alis ninyo rito'y dalhin ninyo ang aking kalansay. Umalis sila ng Sukot at tumigil muna sa Etam bago pumasok ng ilang. Sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Lagi nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Hininga ng tanda si Jesus, 16 na kabanata. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseyo at Saduseyo. Ibig nilang masilo siya kaya hiningi nilang magpakita siya ng isang tanda mula sa langit. Ngunit sumagot si Jesus, sa dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging mabuti ang panahon bukas sapagkat maliwalas ang langit. At sa umagang umaga ay sinabi ninyo, uulan ngayon sapagkat madilim ang langit. Nababasa ninyo ang palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon. Lahing masama at di tapat sa Diyos, naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas, at umalis siya pagkatapos. Libadura ng mga Pariseyo at mga Saduseyo. Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad na nakalimutan nilang magdala ng tinapay, sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseyo at mga Saduseyo. Nag-usap-usap ang mga alagad. Sabi nila, kasi wala tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit inyo pinag-uusapan na kayo walang baong tinapay? Napakaliit ng inyong pananalig. Hindi pa ba kayo nakauunawa? Nakalimutan na ba ninyong nang pagpira-pirasuhin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol na tinapay ang lumabis? Gayon din ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang malalaking bakol na tinapay ang lumabis? Ano't hindi ninyo nauunawaan na hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko? Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseyo at mga Saduseyo. At naunawaan nilang sila'y pinapag-ingat niya sa turo ng mga Pariseyo at mga Saduseyo at hindi sila badurang gamit sa tinapay. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo, isa sa mga propeta.
Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipapahintulot mo sa lupa ay pahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinirap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninyo mong sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay, sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari.